So meron tayong problemang ganito. Ang tawag nila ay concrete spalling. So nagbibitak yung mga simento natin. Ito ay sa vertical wall ko. So manipis yung palitada kaya nagbibitak. Pero ang pinaka-cause niyan ay yung water seepage. So pumapasok diyan sa wall na yan yung tubig. Kaya nagkakalawang yung mga rebars o mga bakal natin. Ah, Kaya bago lumala yung problema, kailangan na natin siyang solusyonan. So, ang gagawin natin ay i-waterproofing natin yung buong wall na yan. Ang gagamitin nating pang waterproofing ay itong Boysen Flexiband. So, siya ay cementitious. Ibig sabihin hinahaluan ng simento. Ito ay 1 gallon or 4 liters. May mga instructions naman yan pero nakalagay dyan ay tawag doon 6 to 7 kilos ng semento yung ihahalo natin. So, depende sa pag-a-applyan nyo at depende rin sa panahon. Kasi ito ay meron lang 2 hours na pot life. Ibig sabihin, hindi na siya maganda ipahid kapag matagal na. So, ang maganda dito ay kalahati muna yung ihalo nyo. Pero kung kaya nyo naman, kaya nyong gamitin yung isang galot, okay lang din na ubusin nyo na yun. Pero based on my experience kasi medyo natagalan ako kaya yung una kong application dito ay medyo malagkit na. So ito yung mga tools na gagamitin ko dito, panghalo tsaka pang-apply ng ating cementitious waterproofing. Importante dito yung mixer kasi medyo matatagal lang kayo pag mano-mano lang. Pero kaya naman. So dito sinimulan ko nang haluin yung cementitious waterproofing natin. So dahil first time ko tong mag-DIY ng waterproofing, ayun inubos ko na nga yung 1 gallon, yung 4 liters. Tapos unti-unti kong nilalagay yung 7 kilos na semento na nabili ko rin. Kaya lang nung medyo naiinip na ako ay buhos na lang ako ng buhos. Kaya yung naging result nito ay medyo malagkit at saka maraming buo-buo. So nagkaroon siya ng mga bukol-bukol. Pero okay lang yan kasi yung pag-a-applyan ko namang ding pader ay rough finish kaya okay lang na may bukol-bukol so dinudurog ko na lang. Pero ang pinaka magandang gawin dito ay ihalo nyo muna siya ng lahat. Tapos saka nyo siya sasalain nung strainer o kaya bili kayo ng mesh na wire. Tapos pag nahalo nyo na, padaanin nyo dun sa mesh na wire para matanggal natin yung mga bukol-bukol o buo-buong simento kasi medyo mahirap i-apply yun pag maraming ganun. So kailangan mo siyang durugin kasi pag hindi matutuklap yun kasi purong simento lang siya. So dito nga gamit ang brush, inumpisahan ko na siyang i-apply. Brush muna yung ginamit ko lalo dyan sa kantuhan na yan kasi mahirap ano niya ng roller kaya brush muna yung ginamit ko. Pero okay lang din na roller gamitin niyo kung alin yung mas okay sa inyo, mas madali. So inuna ko yung kantuhan ng floor tsaka ng wall. Yan yung importante kasi dyan bumabagsak yung tubig. Dyan sumisiksik yung tubig natin. At syempre, paalala lang, syempre yung wall natin ay na-prepare na natin yan. Na masilya ko na yung mga butas-butas niyan, tsaka mga cracks, kaya diretsong application na ako. Mas maganda kung malinis nyo yung wall nyo, so walang lumot, walang alikabok. Para dumikit ng maayos yung ating waterproofing. Dito nga ay brush yung ginagamit ko, so makikita nyo yung pagka-rough nung wall at saka yung mga bukol-bukol na semento pero dinudurog ko yan. Magandang application ng waterproofing ay crisscross. So kung gusto nyo vertical muna tapos yung second coat horizontal naman yung sa brush. Pero ako ay labo-labo na lang dahil ito ay DIY lang naman. So subok-subok lang muna. Di ko sure yung effectivity nito dito sa application ko kasi yung wall ko ay may pintura na elastomeric kaso ang nipis niya na. So kailangan talaga ng bagong pintura or ng waterproofing kasi pumapasok na nga yung tubig. So dito nakikita nyo yung application natin.
So dito makikita nyo yung part ng wall na first coat na natin gamit yung brush lang. So yan yung kanyang itsura pag fresh. At ito naman yung natitira nating waterproofing. Dahil medyo mainit nga nung ginagawa ko to. Malagkit na siya tsaka bukol-bukol na. So from time to time, kailangan yung i-mix yung natitira yung pang waterproofing para matanggal yung mga namumuo. So dito naman ginamitan ko na siya ng roller kasi masyadong matagal pag brush yung gamit. Tsaka ang tawag dito, mas magastos sa cementitious waterproofing natin pag brush. Pero mas pulido siya kaysa sa roller. Ito makikita nyo sa first coat nung roller natin masyadong manipis. Pero okay pa rin yan kasi isa second coat naman natin siya. So, ayan na yung result ng ating second coating. Hindi ko na pinakita kasi masyadong matagal. At eto naman siya nung after almost 24 hours overnight. So, natuyo na yan. At inulan na rin. So, meron siyang watermarks. Makikita nyo yung puti-puti. Pero okay lang yan kasi natuyo naman na yan ng maayos. So, nalagyan ko na rin yung konti sa likod niyan. Kaya papunta na ako dun sa baba. So, ito yung sa taas na part. Itong part na to. So, ang next na nating step ay paglalagay ng primer. So, abangan na lang natin yan sa susunod. At kung kailan tayo pagbibigyan ng magandang panahon.